Hi, nandito tayo ngayon sa bagong segment ko na tatawagin kong kwentuhan lang. No background music. Kung may background music man, yung mga ingay sa paligid, tahulan ng aso, awayan ng mga pusa, mga busina ng kotse, pero at least natural, walang halong kemikal. O di ba? Connect. By the way, ang topic natin ngayon ay wala namang kabuluhan pag-usapan. Hindi makakatulong sa buhay mo. Pero dahil kinilik mo yung video, tuloy mo na hanggang dulo. Pasensya ka naman. About sa topic, gaya ng nasa thumbnail ko, obvious naman na about sa Digimon at Pokemon ang pag-uusapan natin. At sisimulan ko ito pagkumparahin sa storyline ng bawat isa. Handa ka na? Ako kasi handa na eh. Kanina pa. Ito na, simulan na natin. Unang punto sa storyline. Dito, masasabi kong 101% panalo rito ang Digimon. Lamang na lamang sa Pokemon. Totoo, lamang na lamang talaga. Dun pa lang sa need nilang iligtas yung mundo ng Digimon at mundo ng tao. Mas may sense na, 'di ba? Isipin mo. Iisipin na 'yan. Kung ikukumpara mo naman sa Pokemon na may repeating storyline. Lalabanan ang mga gym leader at lalaban sa Pokemon League. At pagkatapos nun, paulit-ulit lang talaga. 'Di ba? Kaya mas may sense yung Digimon. Pero sa Digimon, maliban sa pagliligtas nila sa dalawang mundo, masusubaybayan mo rin ang struggle nila bilang tao, bilang bata, hanggang sa paglaki nila. Yes, oo, tama ka nang nadinig. Nagmamature at lumalaki ang mga tauhan sa Digimon. Kumbaga sa atin, gumuglow up. Pero yung iba, hindi naman talaga gumuglow up. Lumalaki lang. Ay, naiba na naman yung topic. Teka, balik sa topic. Pero sa Pokemon, halos lahat ng karakter doon hindi na tumatanda. Gaya na lamang ni Ash. Forever bata. Sana all. Well, may mga matatanda naman sa Pokemon pero ganun na ganun pa rin sila sa pagkarami-raming season ng Pokemon. Walang pagbabago. Magtataka ka pa ba? Si Ash nga eh, at ang iba pang kaedaran ni Ash, hindi rin tumatanda. Ganun na talaga sila. Minsan nga, naiisip ko na ang Pokemon World ay sakop ng mundo ni Peter Pan. Kaya siguro hindi na sila tumatanda. O di kaya naman sadyang napakabagal lang talaga ng oras sa Pokemon World. Ewan, naguguluhan na ako. But isingit ko lang to. One time kasi, nagtanong ako sa isang anime content creator
na si Utoy Anime. Tinanong ko kung bakit hindi tumatanda ang halos lahat ng karakter sa Pokemon, especially na si Ash. Sumagot naman siya. Ang sagot sa akin ni Utoy Anime, dahil sa pera. Oo, dahil sa pera. Dahil malakas ang hatak ng Pokemon sa mga bata. Kaya bakit papatandain pa ang mga karakter sa Pokemon? Dahil daw kung patatandain nila ang mga karakter sa Pokemon, gaya sa Digimon na nagmamature, baka raw hindi na panoorin ng mga bagong henerasyon ng mga bata ang Pokemon. Well, may point rin. May tama ka, Utoy Anime. Lipit mo rin. Subscribe kayo dyan, ha. Nakasubscribe ako dyan, eh. Pero kahit na ganun, kahit pa mas may lalim ang storyline ng Digimon sa Pokemon, sa sandaling sabay na silang pinalabas, dahil same time slot sila noon, kaya may mga chance talaga na sabay talaga ito at hindi commercial pa ang isa. At sa sandaling yan, alam mo kung ano ang pinipili kong panoorin. Hulaan mo. Bigyan kita ng 5 seconds. Hulaan mo na. Pokemon pa rin ang pinipili ko panoorin kapag kailangan ko nang mamili sa kanilang dalawa. Dahil lamang sa isang dahilan. Dahil lamang kay Misty. Gulat ka, no? Oo, dahil kay Christy tuloy. Misty, yan, nagkamali tuloy. Dahil nga kay Misty. Kasi crush ko si Misty. Secret lang natin to, ha. Ideal girl ko yan, eh. Boyish na cute. Tapos nanununtok. Ay, nako. Malakas talaga ni Misty sa puso ko. Corny na. Kaya kung ako yung papipiliin ng babae para kay Ash, ay vote for Misty na. Dapat kayo rin, ha. Vote for Misty. Pero may crush din naman ako sa Digimon. Pero hindi siya tao na karakter. Oo, hindi tao. Isang Digimon ang crush ko sa Digimon. Ang pangalan niya, natatandaan ko, si Anjewamon ba yun? Parang ewan. Anjewamon. Hindi ko sure, eh. Pero tignan mo tong picture. 'Di ba? Ang sexy. Sexy angel. San ka pa, 'di ba? Hindi rin flat. Makinis pa. Kung may pera nga lang ako, bibili ako ng life-size figure ng Anjewamon na yan, eh. Di-display ko sa kwarto. Ay, nakakabulol yung pangalan. Buti na lang sexy angel siya. Basta crush ko yan. Digimon yan, ha. Hindi yan tao. Okay. Second topic naman. About naman sa monster ng Pokemon at Digimon. At sa puntong ito, panalo ang Pokemon. Yes, panalo. Dahil mas may sense ang evolution ng Pokemon kumpara sa Digimon. Well,
may mga mangilan-ngilan rin naman sa Pokemon na walang sense ang evolution. Gaya na lamang ng isdang Pokemon na libot ko na yung name. Basta isda siya, pero biruin mo, isda siya tapos mag-i-evolve siya sa pagiging pugita. Anak ng pugita naman, no? Isda, tas pugita. Ay, nako. Pero gaya ng sabi ko, bibihira lang sa Pokemon ang may weird evolution, yung walang sense. Bihira lang talaga. Kung ikukumpara mo naman sa Digimon, na kung iisa-isahin ko pa sa inyo, baka hindi na tayo matapos rito. Pero magbibigay pa rin ako ng example. Isang example lang. Wait, hanapin ko. Gaya nito. Yan, si Tailmon. Isang pusa yan, di ba? Pusa. Pero wag ka. Mag-i-evolve yan bilang sexy angel na aking only one crush sa Digimon. Yes, di ba? Nasaan yung sense ng evolution? Pusa naging angel. At ito pa. Itong pusang to ay evolution lang rin yan. Mula sa pagiging tuta. Nakakasira na talaga ng ulo. Wala talagang sense ang mga evolution sa Digimon. Convincing ka na ba? At sa huli, flex ko lang ang most favorite Pokemon ko. Walang iba kundi si Cubone. Minsan nga, pinangarap ko noon na maging totoo ang mga Pokemon. At kahit si Cubone lang, sapat na sa akin. At hindi ako papayag na mag-i-evolve siya dahil mawawala ang cuteness ni Cubone. I hate Marowak. Yun lang muna. Bye-bye.